Okay, good morning po sa lahat. Dito po tayo sa Kubo. At ngayon po umaga mayroon po tayong gagawin. At ang isa po sa ating gagawin ay kukunin natin yung mga rare na mga bulaklak na mga tumubo lang dito sa gilid-gilid ng ating kubo. So, samahan nyo po ako. At shout out po sa ating lahat mga kaplantito-plantita. Ayan. Nahuli po ako ng ubo. Kaya medyo golden voice po tayo. So samahan nyo po ako. Kukunin natin yung mga halaman na mga mahal daw sa ibang bansa, lalo na pag nakalagay sa paso, ano. Pero dito po sa ating pong kinalalagyan, sa ating pong kubo ay karaniwan lang po na tumutubo ito sa gilid-gilid, sa mga puno. Mayroon din po tayo ditong yung dragon tail na ang mahal-mahal, no? Pamilya po ng philodendron. Pero dito po ay tumubo lang po sa mga kahoy-kahoy. Papakita ko po sa inyo mamaya. So samahan niyo po ako. So dito po yung ating pong unang kunin. Ito po ay mga pamilya ng aglonema siguro. Pero ano po ito? Camouflage. You know? Oh, yan. Oh. Ano po, parang variegated na rin, oh. Oh, yan po. Yan. So yun po ay ewan ko kung pamilya yung aglonema o kaya alocasia. Ano? Yun po ang kunin natin. At yung isa dito, yung tumubo dito sa puno ng niyog, oh. Ito po ay ano din po ito, pamilya din po ito ng aglonema, pero silver po ito. Ito po yung design niya, oh, sa dahon, oh. Oh, yan ang design niya sa dahon. Kapag nabilad yan ng init o naarawan talaga, lalabas yung puti na kulay niya. Yun. Dito po ay tumubo lang po yan dito sa ating sagingan. Oh, ito yung sagingan natin, oh, na mga sinira ni Christine, ni Inting. Yan. May mga ano din po dito yan, oh, mga tumubo. Natural lang po yan dito. Marami po yan dito. Oh, yan, pamilya po yan ng alocasia. Ito po, yan. Rare po yan. Ito. Yan, oh. Oh, di ba? Ito. So ito kasi ay magkaiba po ito kaysa yung makikita natin sa baba. Oh, magkaiba ito siya. Ito kasi siya meron siyang puti na design, oh, na napaikot dito. Yan. Yan. Tapos ito. Yan. Tingnan mo itong ganito, meron pa ganyan. Yung nasa baba, yan, walang ganun, walang design. So ito po siya ay naiba.
mayroon din po tayong alocasia din po ito, badyang, yung medyo may pagpuntik-puntik yung niya. Tapos po yan siya, yung tawag dito, yung dahon niya ganyan, hindi siya kagaya ng badyang talaga na bilog, elephant ear. Pag lumaki po yan, pakita ko po sa inyo malaki. So ito na po yung malaki niya, yan yung dahon ng malaki niya. So dito lang po ito sa saglingan natin. Pakita din po namin sa inyo yung dragon tail. May dragon tail po tayo. Ito po, ayan, dragon tail po yan, pamilya ng philodendron. Pag nakalagay na sa paso, ang mahal na. So ito po ay dragon tail, maliit pa. Yan, dragon tail po ito, maliit pa. Yan o. Pero pag lumaki na siya, ganyan na siya. Yan. Ito na po siya pag malaki na siya. Yan, unti-unti yan. Siyempre yung mga yung mga halaman na yan, nasa gubat naman lahat talaga yan. Nakikita. Kaya lang bihira lang sa ngayon dito. Minsan sa ibang mga lugar doon mo makikita yung mga rare talaga. Pero ito po, mayroon din dito. Okay, check din po natin yung mga tanim natin. Yung mga bulaklak na yon na nakikita dito sa paligid. At kung paano ko po sila pinapataba. At ano po ang mga ginagawa ko o ginagamit. So simple lang po ang aking ginagamit. Garden soil, wala po tayo ditong mabilihan na so ayaw po natin bumili ng mga like for example coco peat, yung mga vermicast kasi dito lang yung mga indigenous materials lang. So simple lang ang ginagawa ko, garden soil, of course yung mga topsoil lang, yung medyo maitim pa ang kulay. Tapos ang ginagawa ko ay hinahaluan ko po ng coco cubes. Yan, coco cubes kasi ay water retainer siya. So pwede kang hindi magdilig ng mga 2 linggo, hindi pa yun matutuyo kasi pag nagsipsip na yan ng tubig, yung coco cubes ay parang self-watering na rin yan. So at least pleaser yung pagdidilig natin kung tag-init. At yun po ay nag-iwas para mag-compact yung lupa. So iniwasan niya mag-compact yung lupa kasi pag nag-compact kasi titigas siya. Yung mga ugat ay hindi na masyadong nakakagapang, hindi na nakakahinga. Kaya yung paglaki ng mga halaman ay hindi din ganun kataba. Okay, so God bless po sa ating lahat.